Umalis ka na, wala kang pera, huwag mo nang pangarapin ang gamot. Tio Wang, may dala akong isang bagay ngayon. Sabi ni Lolo, ang maliit na sisidlang ito ay isang kayamanan. Pang may saysay ito sa mga immortal. Nagmamakawa ako sa inyo, Tio Wang. Malapit nang hindi kayanin ni Lolo. Anong sirang gamit yan? Lolo, hintayin mo ako. Siguradong makakahanap ako ng gamot. Siguradong maililigtas kita. Lolo. Ang maliit na sisidlang ito, napulot ni Lolo ito 10 taon na ang nakalipas. Nakalipas daw si Lolo sa Kinyunzong bilang tagalinis. Alam kong hindi ito basta bagay lang. Sabi mo, kayamanan ng mga nagsasanay ang maliit na sisidlang ito. Kung ganoon, bakit ayaw pa ring pakawalan ni Tio Wang ang buhay ni Lolo? At itong liham ng rekomendasyon pa. Talaga bang makakapasok ako sa Kinyunzong? Pag-alis ni Lolo, dalhin mo ang liham na ito papunta sa Kinyunzong. Huwag na huwag kang magkamali. Kapag nagsimula ka ng magsanay, malalaman mo kung para saan ang maliit na sisidlang ito. Lolo. Hintayin mo ako. Hintayin mo akong makabalik mula sa pagsasanay. Bubuhayin kitang muli kahit anong mangyari. Ang batang ito, tuliro na. Paano mabubuhay ang patay? Araw-araw na lang kaming ginagapang ng buhay. Teng, ang galing mo talaga. Talagang naging tapat na disipulo ka pa ng loob ng Kinyunzong. Kuya Wang Teng, gusto ko ring mag-immortal cultivation sa Kinyunzong. Pwede mo ba akong isama? Naku. Kapatid, medyo nakakaaliw ang batang ito. Talagang walang kababaang loob. Pero pwede ring maintindihan. Sino bang mortal ang ayaw maging immortal? Bunso Liuling, pasok tayo. Isa lang siyang langgam. Huwag mo nang pansinin, pwe. Ikaw rin, gusto mong magsanay. Ikaw talagang bata ka. Huwag mo nang pangarapin ang pagsasanay. Hindi lahat ay pwedeng maging immortal. Talagang magsasanay ako. At bubuhayin ko pa si Lolo. Talagang pupunta ako sa Kinyunzong para magsanay. Kung hindi mo ako isasama, ako na lang ang pupunta mag-isa. Tama si Lolo. Talagang kayamanan niya ang maliit na sisidlang ito. Sanbao Ruiding. Ano kayang silbi nito? Anong klaseng kayamanan kaya ito? Sanbao Ruiding. Rui, kayang baguhin ang lahat ayon sa kagustuhan. Hindi kaya, napunta ako sa loob ng Sanbao Ruiding. Ito na ba ang tinatawag ni Lolo na Sea of Consciousness? Ang espasyo sa loob ng Sanbao Ruiding. Lumabas ka, Sanbao Ruiding. Kay gandang kayamanan. Rui, kayang baguhin ang lahat ayon sa kagustuhan. Ibig bang sabihin, lahat ay pwedeng mag-iba ayon sa gusto ko? Rui na sisidlan, bigyan mo ako ng isang elixir, para maging immortal ako agad. Ha? Hindi ba kaya nitong baguhin ang lahat ayon sa gusto ko? Elixir kaya? Subukan natin. Bagaman hindi ito elixir, pero siguradong pambihira at napakabihirang kayamanan ito. Hindi dapat may makaalam nito. Yixinchen, lumayas ka rito. Kawa ng 3 kayamanan ng Rui, bumalik ka agad sa ulo ko. Ikaw na hambog na bata, ano ba yang kawa mo? Kailan pa naging akin yang kay Kuya Wang Teng? Ilabas mo. Itatapon ko na lang sa basurahan. Kuya Wang, mukhang may nakatagong yaman ang sirang lugar na ito. Narinig ko kay Wang Dina ang batang ito ay nanghingi ng gamot. Dumaan na rin lang tayo at tingnan. Kung itatapon, di itatapon. Tara na.
Dati raw ang lolo niya ay naging utusan sa sektang Kinyon. Baka may sulat ng rekomendasyon. Ay, kuya, mas mabuti sigurong ibigay mo na lang sa akin ang sulat niya. Hindi na kailangan, sumama ka sa akin. Diretso ka nang mapasok sa panlabas na sekta. Hahaha. Tingnan mo nga yung hitsura mo. Pagpunta mo roon, utusan ka lang din. Basta makapasok ka sa sektang Kinyon para sa pagsasanay. Ano na bang halaga nitong kaunting kahihiyan? Nakarating na. Siya ang basta makaakyat ka roon, sektang Kinyon na ang abot mo. Sino ka bang hampas lupang bata? Iyan ang mahalagang lugar ng sektang Kinyon. Lumayas ka. Ikaw ba ang nagbabantay ng tarangkahan? Ikaw na payat na kalabaw. Ako ay panlabas na disipulo. May dala akong sulat ng rekomendasyon. Walang dudukot niyan sa'yo. Sumunod ka sa akin. Kuya, gusto mo bang mamatay? Hindi ito Peter. Huwag kang magpapaniwala sa kung ano-ano. Ay. Mamamatay na yata ako. Tumahimik ka. Isa itong hanay ng paglipat. Hahaha. Mukhang isa na namang nauto ng hanay ng paglipat. Probinsya ng Bugok. Bilisan mo, sumama ka sa akin. Sumunod ka lang at huwag kang pumapel. Oy. Ikaw pala ang batang ito. Hindi mabagal ang akyat mo. Espiritong kakaibang ate, tingnan na lang natin. Kung anong basura ng ugat ng espiritu ang kaya niyang sukatin. Eksakto, yan din ang naiisip ko. Mga kapatid na nakatatanda. Kilala ninyong lahat siya, huwag kayong magkamali ng intindi. Hindi namin kilala ang taong ito, nakita lang namin siya dati. E di mabuti. Pangalan, Yixinchen, ilang taon, 13, lalaki o babae. May maliit akong ibon. Hindi mo na kailangang sumagot. Sumama ka sa akin para sukatin ang ugat ng espiritu. Doon na natin malalaman kung magiging disipulo ka o utusan lang. Ilagay mo ang kamay mo. Sampung katangian na pinakamatataas na antas na ugat ng espiritu. Paano nangyari iyon? Hahaha. Ugat na basura na ugat ng espiritu. Pangkaraniwang antas na mababa, isang sadyang malas na buhay, 10 ugat pa, pero basura rin. Mas marami, mas maganda naman diba? Puro mababang antas. Mas basura ka pa kaysa sa lolo mo, lakad na. Peke lang pala ang misyon ng spirit root mo, kaya nga 3 taon na lang ang buhay mo. Maikling buhay na demonyo, ako ang maikling buhay na demonyo. Paano magbukas ng 10 dantyan? Bago mag-16, kailangan mong mabuksan ang 10 dantyan. Kung hindi, tiyak na mamamatay ka. Hindi ko alam. Uwi ka na lang o maging utusan. Kailangan mong manatili para lang mabuhay. Utusan na lang ako. Sige, sumunod ka sa akin. Si Zhang Danyu, bagong utusan, ipasa na sa'yo. Itong payat mong katawan. Sumama ka sa akin. Gamitin mo na ang pil na pampalinis ng buto ngayon, at sabay mo nang inumin ang pil na pampalakas ng buto. Kakayanin mo ng 1 buwan. Kapag may oras, mag-ensayo ka. Kung di mo maintindihan, tanungin mo ako. Pagkatapos linisin at palakasin ang buto, madudumihan ang katawan mo. Huwag kang maliligo sa espiritual na bukal. At huwag mo ring aawayin ang mga kapatid. Baka mapatay ka. Noong ilang araw lang, si Lisan ay pinatay ng buhay ni Wang Ergao. Si Wang Ergao na naman. Kailangan kong mag-ingat. Unahin ko ang paglilinis ng buto at katawan, tapos humanap ako ng mapagkakakitaan. Hindi ako mamamatay sa 16. Ang sakit. Masangsang masyado si Kuya Danyu. Isama mo ako sa paligo. Hihihi. Ganyan pala ang pakiramdam ng paglilinis ng buto at katawan. Ikaw nga ba ang senior na may hawak ng espada? Magaling, bata. Nakakaumay ang amoy na yan. Lakad na, tara. Dalhin kita sa ilog para maayos kang maligo. Ang ganda talaga kapag bata pa. Ang lupit ng epekto nito. Puro spirit rice at spirit meat. Kapag tumaba ka, kumain ka pa. Kahit basura, kailangan ding sanayin. Kailangan mong magbukas ng 10 dantyan para mabuhay. Lolo, hintayin mo lang, bubuhayin ko siya. Ikaw ba ang maliit na batang dumating kahapon? Nasaan ang lalaking may apelyidong Dao?
Kakabangon ko lang. Hindi ko pa siya nakikita. Dalhin mo ako para hanapin siya. Tapos na, tapos na. Kuya Dao, lagot na lagot tayo. Bilisan mo. Ano ngayon? Kuya Dao, tumakbo ka na. Zhao Si, nagnakaw ka ba ng tubig mula sa espiritual na bukal? Ako. Wala po. Pinuno Zhao. Pagkakamali lang, kasama mo siyang bugbugin. Lene. Patay na siya, siguradong patay na. Ang pinakamalaking hiling ni Daosi ay ang makapasok sa panlabas na sekta. Ngayon, wala ka ng pagkakataon. Kuya Danyu, pwede na po ba akong umuwi? Pwede ka nang umalis, pero sa loob ng 10 taon bilang utusan, may 10 pagkakataon kang makapasok sa panlabas na sekta. 1 beses sa 1 taon. Gusto mo bang talikuran ang paglinang sa immortal? Walang hahadlang sa'yo. Hindi na po ako alis. Hindi pa tapos ang daan ni Lolo, ako na ang magtatapos para sa kanya. Ito ang gamit ni Daosi, 6 na pirasong matitibay na elixir para palakasin ang buto, 1 pirasong elixir para sa pagsasanay ng ki. Nandito rin ang mga natutunan niya sa paglinang, ikaw na ang magdala niyan, kung hindi mo yan kakayanin. Salamat, Kuya Danyu. Zhang Danyu, hoy, ang kapal ng mukha mo, ibalik mo rito sa akin. Magpahinga ka muna, ako na ang haharap doon. Bukas ng umaga, kailangan matapos mong buhatin lahat ng tubig. Sa hapon, darating si Kuya Ergo mula sa panlabas na sekta para mangolekta ng mga halamang gamot. Tumulong kayo roon. Kung maantala ninyo ang pagkuha ng mga halamang gamot bukas, pagpapaluin ko ang puwet nyo. Ha? Kuya Danyu, ayos ka lang ba? Walang anuman. Pero si Wang Ergao, ang hirap talaga niyang pakisamahan. Magkabaryo kami ni Wang Ergao, iisa ang ngayon namin. Totoo, bukas pwede mo ba akong lapitan para makiusap? Pakialagaan din kami. Kuya Danyu, kahit magkabaryo kami, baka gusto lang niya akong ipahamak. Mas delikado na ngayon. Si Lisan, pinatay ni Wang Ergao, ang tataling talikuran sa pinakamalupit na linya ng buhay sa Zaji Feng. Nagkakaisa na ang grupo, nakababatang kapatid Ye. Wala na tayong magagawa sa ngayon, kailangang tiisin na lang, kahit gusto mong umalis. Kailangan mo munang matapos ang trabaho bukas bago ka makaalis. Nakababatang kapatid Ye, magpahinga ka ng mas maaga. Bukas, mas maaga mong tapusin ang pagbubuhat ng tubig. Ang daming naimbak ni Kuya Daoli. Sa huli, sa akin pa napunta ang pakinabang. Huwag kang mag-alala. Pag naging immortal na ako, tiyak babalik ako para sayo. Ako pa mismo ang hahabol sa kanila para maghiganti para sayo. Daan ng mga alon ng alituntunin, mababang uri ng elixir. Kapag 2 ang daan, nasa gitnang uri na. Lumabas ka, trespahalang dam ng kapalaran. Unang beses kong makita ang paghasa ng elixir. Subukan natin at tingnan. Munting dambana, munting dambana. Sana galing ka pa rin tulad ng dati. Hindi, bukas sigurado akong ubos ako sa pagod. Wala pa ring reaksyon. 1 bagsak na lang. Bakit 1 lang? Hindi ba dapat 3 ang kainin? Gitnang uri. 3 pirasong mababang uri, naging 1 pirasong gitnang uri. Kaya pala ganito. 3 kapalit ng 1. 3 ang ipinalit sa 1. Pero mas gumanda ang kalidad. Bukas, may tulong kayo. Siguro hindi na ganoon kasama. Nakakapagpalakas ang elixir. Paano naman ang kasanayan? Isang panig na gitnang uring kasanayan. Sayang, para lang ito sa mga may ugat ng apoy sa paglinang. Pero para sa akin, pareho lang. Sa totoo lang, anumang ugat ng espiritu ay may kanya-kanyang galing. Kahit alin ang linangin pwede. Ipasok mo. Uy, ang galing nito. Haha. Nakababatang kapatid Ye, tulog ka pa ba? Panahon na para magtrabaho. Kuya Danyu, ako, nakatulog ako. Ang weird, kanina ang sigla-sigla mo. Paano naging antok agad pagtrabaho na ang usapan? Hay. Tara na, kailangan matapos ang pagbubuhat ng tubig bago magtanghali. Kung hindi, sabay tayong malalagot. Ang mababang uri na elixir, hindi kayang tumagal ng buong araw. Subukan mo ang gitnang uring ito. Yixin-chen, huwag kang manggulo. Pasok na pasok ito, 400 yen. Kapag tuloy-tuloy mong binuhat iyan, mauwi lang iyan sa wala. Kalahating timba lang ang buhatin mo. Ako na ang bahala sa natira. Kuya Danyu, kaya ko yan, tingnan mo lang. Kailan pa naging ganito kalakas ang batang iyan? Dekalidad pa ngayon. Gusto kong mabuhay. Yixin-chen, ikaw, tumakbo ka na may kargang tubig.
Kuya Danyu, pakiramdam ko ngayon malakas ang loob ko. Subukan natin sino ang mas matindi. Sige, iho, magsabong tayo. Nasa unang antas pa lang ako ng paglinang, pero nakakain na ako ng matigas na pil. Talong-talo ka, batang 10 taon lang. Tapos na rin sa wakas. Magpahinga muna tayo, hintayin nating dumating si Nawang Ergaw. Ang galing mo talaga, mauna na akong kumain, Kuya Danyu. Gutom na ako, una munang kumain. Tapos na ba ang mga trabaho ninyo? Saka ka na kumain, tagapangasiwa Zhao. Noong nakaraang gabi, 1 oras lang kaming nagpahinga bago nagsimulang magtrabaho. Hanggang ngayon, tuloy-tuloy pa rin. Tapos na po. Kaya kung gusto mo, ikaw at si Kuya Ergaw kasama si Allen Yueling ang mauna ng magpahinga. Kami na lang ang kakain tapos babalik para mamitas ng gamot na damo. Kainin mo ulo mo, kapag hindi ka kumain, mamamatay ka sa gutom. Mauna na kami sa pamimitas ng gamot na damo. Kapag hindi namin matapos pamitasin, huwag mong isipin ang pagkain. Kuya Ergaw, sandali lang po. Titignan ko muna kung natapos na nila ang kanilang trabaho. Kung hindi pa tapos, papatid ko ang mga paa nila. Sige na, umalis ka na. Sabi ko naman, Kuya Ergaw, bahala ka. Mga basura at pulubi na yan, kahit mamatay, wala lang yon. Hihi. Sa susunod, mag-ingat ka sa pananalita. Anong ibig mong sabihin na kapag namatay ay wala lang? Kababayan kong Sixinchen at kapatid, paano siya mamamatay? Ha, hindi ba Sixinchen yan? Halika nga, pahawak muna si Kuya Ergaw. Nangayayat ka na, talaga namang kaawa-awa. Panghabang buhay nang hindi na makakabangon si Lolo. Huwag kang mag-alala, Kuya Ergaw, paano ko naman hahayaang mamatay ka? Gusto ko pang ang isama ka sa sektang Kinyon. Para naman masarap ang buhay mo. Sabi na ni Lolo, kapag may problemang lampas sa kakayahan, kailangan mag-alinlangan bago ka makaligtas. Kahit patay na ko ni Wang Ergaw ngayon, walang huhusga. Ano namang sinabi ni Kuya Ergaw? Uy, noon sa nayon, hindi ka naman ganyan kagalang. Ngayon marunong ka ng sumunod. Halika, bigyan kita ng isang regalo, Kuya Ergaw. Anong regalo? Tigil, tumayo ka lang dyan, tumuwid ka, ayos na. Bigyan mo nga ng isang sipa si Kuya Ergaw. Hihi. Kuya Ergaw, nakatayo na po ako ng maayos. Kapatid na Ergaw, ang batang ito talaga namang tanga. At Zhao, napasunod na ng aking astig na presensya ang batang ito. Tingnan mo ang akin. Ika-20 sipa. Tandaan mo, sa ika-20 sipa na ito, sa hinaharap, 10 ulit ang ibabalik. Ang kapatid ni Ergaw ay ang makapangyarihan sa laban. Hahaha. Sinsya na, dahil tinawag mo ako, Kuya Ergaw. Ngayon, bibigyan muna kita ng sipa. Pagkatapos mong maubos ang gamot na espiritu, saka ulit kita sisipain. Sigurado kang hindi ka magtatanim ng galit kay Kuya Ergaw. Hindi naman, Kuya Ergaw. Sa susunod pa rin ako sa'yo. Yenan, hindi masama. Ano ang bili ni Ate Lee bukas? Bukas, magpapadala ako ng isang tao para maglinis sa silid ng pagpapalakas ng elixir. Sige, huwag mag-alala, Ate Lee. Hindi na kailangan ng ayos. Gabi na, Xinchen, pumunta ka na. Kung ganoon, susundin ko na lang si Kuya Ergaw. Halika, tumayo ka ng maayos. Ito ang ika-21 sipa ngayong araw. Sinabi na ito ng Lolo, pinakamababa ay 10 ulit na balik, o kaya putulin ang damo, Wang Ergaw. Utang mo, itinatala ko na. Xinchen na. Bukas, hihintayin kita sa may pintuan ng silid ng pagpapalakas ng elixir. Hahaha, mga walang kwenta. Tumayo kayo at huwag gumalaw. Sinabi ni Kuya Wang Ergaw, bawal gumala. Kung hindi, bubugbugin kita hanggang mamatay. Alam ninyong dapat, ang hindi gumagalaw ang siyang panalo. Saan na ba nakasilip si Wang Ergaw? Kapag gumalaw ka, susulpot agad ang hagupit na lason, hindi mo na maikakaila. Hahaha, Sinsya na, sinadya kong sabihin sa kapatid mo na huwag kang gagalaw. Mukhang hindi ka talaga gumalaw. Sa puso mo, nandyan pa rin ako, ang Kuya Ergaw mo. Kuya Ergaw, ikaw lang ang tanging mahal ko rito. Sino ba ang susundin mo kundi ako? Kuya Ergaw, ikaw, batang mula sa nayon, talagang hindi ka matalino. 10 espiritong ugat, kapalarang bulok. Ang tao mo, sobrang tanga rin. Sinabi na sa akin ni Kuya Wang Teng, ikaw na basurang may 10 espiritong ugat. 16 na taon ka na, puro yabang pa rin. 3 taon na lang at makikita mo na ang demonyong lolo mo. Halika, tumayo ka ng maayos. Kuya Ergaw, hindi ako gumalaw. Mukhang marunong ka ring makiramdam. 21, 10 ulit na kabayaran. Pagdating ng oras, pati tubo isasama. 210 sipa. Ayos, lumabas ka. Linisin ng maigi ang bawat sulok. Sumama ka sa akin, basura. Lee Yueling. Ang sipa na ito, isulat mo rin itong batong ito. Kilos, bilisan mo. Bago magdilim, tapusin mo ang alikabok sa lupa. Itapon lahat ng basurang elixir sa likod ng bundok. Basura, kilos, bilisan mo. Wala lang, dumura ka lang ng kaunting dugo. Hindi ka mamamatay. Basurang elixir. Basura na walang gustong kumuha, hayaan mo na. May silbi ba ang kawa ng 3 kayamanan ng Rui sa basurang elixir? Subukan mo, wala namang may pakialam sa basurang elixir.
Kun mo na lang muna ang mga ito at subukan. Kahit walang epekto, ayos lang. You've off. Munting basura. Sobrang tagal mo namang tapusin. Halika rito, halika rito. Tamaan ka pa ng isa sa gitna ng ulo. Pwede ka nang umalis. Etley, gusto mo ring subukan? Bigyan mo siya ng pamigil na sipa sa singit. Nakakagaan talaga ng loob. CJ, susubukan ko rin. Itong babae, hindi dapat makalimutan. Kung hindi pa siya patay, bilisan mong itapon ang mga pildoras. Magtiwala ka, nakontrol ko na ang lakas. Hindi siya mamamatay. Umalis na tayo, Kuya Ergaw. 45 pirasong basurang pildoras, 25 pirasong pildoras na pampalakas ng buto, 20 pirasong pildoras na pampalakas ng enerhiya. Hindi pwedeng magkamali. Pildoras na pampalakas ng enerhiya, mas mahal iyan kaysa sa pildoras na pampalakas ng buto. Ang mababang uri ay 6 na contribution points. Walang halaga, ang mababang uri ay 6 na contribution points lang. Walang halaga, ang mababang uri na pildoras na pampalakas ng enerhiya ay 10 contribution points. Hindi lang isang kalahating puntos ang diferensya. Kawa ng 3 kayamanan ng Rui. Kahit pamputol ng kahoy mo, pwede pang gumanda. Kaya ba talaga ng mga basurang pildoras na ito? Kawa ng 3 kayamanan ng Rui. Hayaan mo akong tingnan. Totoo bang kaya mo lang magpalakas ng mga pildoras na pangkaraniwan? O kaya? Pati ang mga basurang pildoras na itinapon na, may pagkakataon pa rin. Kahit kaunting pagbuti lang. Basta may paraan pa rin. Kung walang reaksyon, hindi nagmamadali. 3 liwanag. Kapareho lang ng nangyari noong huling pagpapalakas sa mababang uri na pildoras na pampalakas ng buto. Mababang uri na pildoras na pampalakas ng buto. Talagang napapalakas ang mga basurang pildoras. Isa pa, isa pa. Dalawang guhit na marka. Katamtamang uri, kapareho lang ng dati. Pildoras na pampalakas ng buto na katamtamang uri. Dalawampu at 5 pirasong basurang pildoras lang, pero nagawa niyang ilabas ang ganito karami. Nakakakilig man, pero nakakakaba rin. Pero napakakaunti ng mga basurang pildoras na naiuwi niya. Malaking lugi. Wang Ergaw, sa susunod. Kapag ipinatawag mo ulit akong maglinis ng silid ng alkemya, hindi ako magpapabagal ni Katiting. Maglagay ng 3 pirasong katamtamang uri. Ano ang lalabas? Kapag nagtagumpay ako, dagdag na namang 100 ang daan ko. Isulong mo. Tatlong guhit na marka. Nagtagumpay ang pildoras na pampalakas ng buto na pangitaas na uri. Talagang nagtagumpay. Ang epekto ng katamtamang uri. Naranasan ko na yan. Paano kaya ang epekto ng pangitaas na uri? 45 pirasong basurang pildoras, 1 pirasong pildoras na pampalakas ng buto, 1 pirasong pildoras na pampalakas ng enerhiya. Mataas nga, pero masyadong kaunti ang mga basurang pildoras. Sa unang paggamit ng basurang pildoras, pwede nang makabuo ng 2 pirasong pangitaas na uri, hindi na masama. Pero sa susunod, iba na. Kuya Ergaw ko, kailan mo ako ulit papupuntahin sa silid ng alkemya? Kagabi lang, ikaw ang pinapunta kong maglinis ng silid ng alkemya. Ang bagsik talaga. Nandito na. Sa wakas, dumating na. Manager Zhao, ako na mismo ang pupunta. Sa pagkakataong ito, hindi lang ako kukuha ng ilan at titigil na. 1 buwan ng ipon, ganito karami. Punong-puno ang buong lugar ng pildoras na pampalakas ng buto at pildoras na pampalakas ng enerhiya. Ngayon, yayaman na tayo. Gaano kaya karami talaga? Bilangin na lang ulit pagbalik. 158 pildoras ng pining na ki, 64 na pildoras na pampalakas ng buto. Haha! 12 sirang pildoras, pwede na sa mataas na uri. Nakita ko na ang patakaran. Pinakamataas na uri, 4 na pildoras na pinakamataas na uri ng pining na ki, 1 pildoras na pinakamataas na uri ng pampalakas ng buto. Sapat ba ang 1 pildoras na pampalakas ng ki para magbukas ng dantyan? Hindi pa magaan ang mga sugat sa katawan ko. Subukan natin ang pildoras na pinakamataas na uri na ito. Ayos na ang mga sugat. Mas malakas pa ng doble ang lakas kaysa sa bato ng mataas na uri. Hindi bababa sa 2 buwan, parang tubig lang ang paglipad sa balde. Pildoras na pinakamataas na uri ng pining na ki, dapat magbukas na ako ng dantian, di ba?
Napakaon pa ng batong espiritual. Kapag nakarating sa kalahati ang enerhiya, luluwag na. Nakakaawang dami ang tunay na nire-refine. Isang gabi lang, kaunti lang ang na-refine. Isa pa ring tipak ng bato ang dantian. Mas mabuting durugin na lang ang pildoras na pinakamataas na uri. Unti-unting pira-piraso. Mas puro ang enerhiya. Mas kaunti rin ang masasayang. Iyan ang bilis. Dahan-dahan lang, hindi minamadali. Basagin mo. Basagin mo. Nabutas ko ang unang antas ng pining na ki, espiritual na kamalayan. Isinilang ang espiritual kong kamalayan, 9 na dantian pa ang bubuksan. 9. Pero mabilis na rin naman, sandali lang, kumalma ka. Pero mabilis na rin naman, di rin naman tagal. Di rin naman tagal, Wang Ergao. Li Yueling. Kayo, maghintay kayo. Ha? May nakikinig sa akin. Ikaw ba si Kuya Danyu? Ay, si Exinchen pala. Bakit, di ka patulog? Lumalabas lang ako para magpahangin. Matulog ka na, magpahinga ka ng maaga. Sa kalagitnaan ng gabi, 3 beses akong sisigaw mula sa kanto para marinig mo. Zhang Danyu, ano ang hinahanap mo? Hintayin mong matapos ako magpratiya saka ako magsasalita. Andyan ka na pala, Kuya Ergao. Nandito na naman si Wang Ergao para pagpagin ako sa silid ng alchemy. Kapag nagkataong nadaan, gusto lang kitang sapakin. Lumapit ka at tumayo ka ng maayos. Hala, lakas espiritual. Ikaw na bata, nakapasok ka na sa unang antas ng pining na ki. Sabihin mo nga, may napulot ka bang kayamanan? Ibigay mo. Wala akong kahit ano. Talaga bang may mataas na antas na elixir sa silid ng alchemy? Ang galing mong magtago, bata. Pero ayaw kong makipagpatayan sa iyo nang wala lang. Pupunta ako sa pagsusuri ng panlabas ng mga disipulo. Ngayon, istorbo mo na lang ang sarili mo. Ang gusto mong makalusot sa pagsusuri sa unang antas ng pining na ki ay imposible. Gusto ko pa ring subukan. Tingnan muna natin kung ano ang pagsusuri, kahit di makalusot, para alam ko rin kung ano ang ihahanda sa susunod. Kung ganoon, CJ, subukan mo na rin. 2 o 3 buwan ka pa lang mula nang makabasag ka sa unang antas ng pining na ki. Nakakagulat na pwede ka na. Pero kung unang antas ng pining na ki lang ang aasa sa pagsusuri ng panlabas ng mga disipulo, walang pag-asa. Talagang imposible. Tio, gusto kong subukan. Kahit mabigo, ayos lang. Pabor naman. CJ, ikaw na bata, magaling ka talagang magsalita. Sumama ka sa akin. Mga disipulong tagalinis. Nakaipon lang ako ng isang antas ng paglinang. Sino ang nagbigay sa kanya ng lakas ng loob para sa pagsusuri? Sandali lang, ikaw na bata ka. Hindi ba 2 buwan pa lang? Iyong maikling buhay na gutom sa espiritong ugat na yon. Talagang nakalusot siya at naabot ang unang antas ng paglinang. Totoo nga siya. 10 espiritong ugat, 2 buwan, nakabasag sa unang antas ng paglinang. Hindi ito makatwiran. Ilang daang jin na bigat. Sa paa mo, 10 ulit na mas mabigat kaysa dati. Ulitin mo pa. 15 hakbang na, may puntos ang batang ito. Kung nasa unang antas ng paglinang ka at umabot ka ng 15 hakbang, ayos na yon. Pero ang 16 na hakbang ay lampas na sa limitasyon. Hindi niya talaga ito kaya. Ikaw na bata ka, ang husay mo na pala. Walang problema, sa susunod na lang ulit. Tio, ayos lang ako. 16 na hakbang, hindi rin masama. Hintayin na lang nating makalusot siya sa 2 antas ng paglinang bago bumalik. Kung 3 taon mo nang hindi nabubuksan ang 10 paltik na dantian, wala ka ng pag-asa. Pati buhay mo, wala na. Ano pang pagsusuri? Tumigil ka na, matanda na. 3 taon, 10 paltik na dantian. Tingnan natin. Nabuksan na ang ugat ng espiritu ng apoy. Pero kahit may apoy lang, walang silbi kung hindi makalusot ang ugat ng espiritu ng apoy. Hindi rin mabubuksan ang iba pang 9 na dantian. Pagkalipas ng 3 taon, pareho lang din, maiksi ang buhay. Unahin nating buksan ang dantian ng gintong espiritong ugat. Kapag nabuksan na ang gintong espiritong ugat at ang ugat ng espiritu ng apoy, kapag magkasabay mong pinatibay ang 2 dantian, mas bibilis lang ang pag-angat ng iyong paglinang. Matagumpay na nabuksan ang dantian ng gintong espiritong ugat. Ang pundasyong teknik ay pundasyong teknik. Mas maliit ng kaunti ang dantian ng gintong espiritong ugat kaysa sa dantian ng ugat ng espiritu ng apoy. Mas manipis din ang espiritong enerhiya, pero laging may kalamangan kaysa wala. Ang pangalawa ay makakakuha ng 2 dantian. 8 na lang ang natitira. Kaunti na lang ang inventaryo. Ang isang ito ay dekalidad. Dapat sana ay ibibigay ko ito kay Zhang Danyu. Pero lalo siyang nagiging kahina-hinala sa akin. Sinabi ng lolo ko na kailangan laging mag-ingat sa ibang tao. Itatago ko na lang ang pil na ito para sa sarili ko. Ang matitira, gagamitin ko pang angat ng aking paglinang. Mas malaki ang tsansang mabuhay. Zhang Danyu, pasensya na, wala na akong maibibigay sa iyo ngayon. Hindi na ako magiging tapat sa panlabas na sekta. 3 buwan. 2 dekalidad na pil ng paglinang. Husto lang para maabot ko ang 2 antas ng paglinang.
Ngayon, isa na lang ang dekalidad. Yuvo, nakaabot ka na sa ikalawang antas ng paglinang. Ikaw, 10 espiritong ugat, sa loob lang ng kalahating taon, umabot na ako sa ikalawang antas ng paglinang. Ako pa rin ay nasa unang antas. Sabihin mo nga, may nakatago ka bang yaman sa katawan mo? Wala talaga. Paano siya nakalusot sa loob lang ng 3 buwan? Peke lang ang 10 espiritong ugat. O may nakuha siya sa silid ng pagpalam ng elixir, isang elixir na salungat sa langit. Kakaiba na, halos kalokohan na. Wala talagang anuman. Mukhang tumapak ka na sa tayo ng aso. Dumating na. Sa wakas, dumating na rin. Isuot mo ang damit mo, lumayas ka na sa silid ng pagpalam ng elixir. Hintay ka ng 3 buwan. Kapatid na Sanggaw, sa totoo lang, wala rin naman akong ginagawa. Mas mabuti pang sumama ako kay Xingchen. Ang kupal na ito, gusto pang sumunod para mangharot ng libre. Ano ang sinabi mo? Ulitin mo nga. Ay. Itinuturo mo ba sa akin kung paano gawin ito? Ang silid ng paglinang ng elixir ay kami lang magkapatid ang pwedeng maglinis. Ikaw, hula mo lang. Xingchen na. Kapag nariyan ako sa silid ng paglinang ng elixir, walang makakapalit sa'yo. Hahaha. Sino ang nagsabing tutulong ako sa kanya? Hindi rin naman kailangang maglinang ang alkemistang ito. Ilang buwan mo nang nakolekta ang dami ng basurang elixir? 1 o 2? 10. Xingchen, nagnakaw ka ba ng basurang elixir? Pero ayos na rin, sinabi ni Kuya Wang na nasa ikalawang antas ka na ng paglinang ng ki. Perfect, pagpraktisan ko nga ang kamay ko. Etlay, ang paglusob ng espiritual na kamalayan na ito, para hindi na ako isang kamay lang ang gagamit. Ang gusto kong epekto ay gawin siyang tuluyang mabaliw. Paglusob ng espiritual na kamalayan, aatakihin niya ang kaluluwa ko sa dagat ng kamalayan. Kawah ng 3 kayamanan ng Rui, pwede ba akong iligtas mo? Hahaha. Kapag bumitaw ako, baka mahilo ka. Pero ayos din agad. Ay. Malubhang pinsala sa kaluluwa. Kapag nagising ka, baka wala ka ng ulirat. Umalis na tayo, kapatid na Wang Ergao. Walang kwenta. Masakit na masakit ako, ang babaeng iyon. Lumaki ang liwanag ng kaluluwa. Sakop ng espiritual na kamalayan ang 5 zang, mas lumakas pa siya matapos atakihin. Sige na nga, sumasakit na ang ulo ko kakaisip. Umuwi na muna tayo at saka pag-usapan. Kapatid na Ye, may nakuha ba tayong natitirang elixir sa silid ng paglinang? Kung makakakuha pa ako ng isang pirasong dekalidad, makakatawid na ako sa ikalawang antas ng paglinang ng alkimya. Magkapatid tayo, dapat may hasyan tayo sa biyaya. Kuya Danyu, nakuha ko ito sa silid ng paglinang ng elixir. Hindi ko alam kung anong antas ito. Ikaw na ang kumuha. Salamat, kapatid na Ye. Balang araw, magbabayad ka rin sa akin, Zhang Danyu. May 135 pirasong basurang elixir ng paglinang ng ki. May 82 pirasong basurang elixir na pampatibay ng buto. May ilan pang hindi ko kilala. Itabi muna natin. 5 pirasong elixir ng paglinang ng ki na dekalidad. Nakatawid na ako sa ikatlong antas ng paglinang ng ki, steady na. Hahaha. Sa wakas, narating ko na ang ikalawang antas ng paglinang ng ki. Narito na ako, mga disipulo sa labas. Ano ng karapatan niya para gumapang pataas ng ganoon? Nabigo ako sa pagsusulit. Malapit nang umabot sa ikatlong antas ng paglinang ng ki ang 10 espiritual na ugat. Mga dekalidad na elixir mula sa silid ng paglinang. Kahit bata hindi maniniwala. Nasa loob siguro ng dagat ng kamalayan ng kayamanan. May problema ba, kapatid na Ye? Hindi ako makatulog. Tara, puntahan natin ang templo at magprinsipi ng 4 na kutsilyo. Kapag gabi sa templo, may mga patay roon. Mukhang ngayon ng gabi, gagawa na ng hakbang si Kuya Danyu. Kuya Danyu, bakit ka may dalang palakol? Linisin mo ang pangsindi ng apoy sa kutsilyo 4 at alisin ang mga damong nakadikit sa bangkay. Iwan mo na sa akin ang palakol na yan. Sa gabi, may palakol sa kamay. Haha! Nasa ikalawang antas ka lang ng paglinang ng ki, pero takot ka pa sa mga lobo, tigre, at leopardo. Kapatid na Ye, ang tapang mo talaga. Nung una, si Dao 4 ang mayabang at malakas ang loob. Ngayon, kahit ang mga disipulo sa labas ay hindi na makapasok. Parang bulungan na lang ng dilaw na lupa. Kapatid na Ye. Sabi mo raw sa silid ng alkimya nakapulot ka ng mataas na antas na elixir ng enerhiya. Itong sinasabi mo, Kuya Danyu, di ako maniniwala dyan. Hindi kaya may tinatago kang kung anong kayamanan. Sabihin mo nga kay Kuya Danyu. Pangako, hindi ko ipagsasabi. Kuya Danyu, totoo ngang nakapulot ako. Akala mo ba pag may mga elixir ako, hindi kita bibigyan? Pangako, sa susunod hahatiin kita ng patas. Hehe, paano namang hindi kita pagdududahan, Kuya Danyu? Binibiro lang kita. Kuya Danyu, Kuya Danyu.
Manghukay ng hukay. Lusot ka na. Kuya Danyu. Hindi ka dapat basta-basta nagpadala sa galit. Maghintay ka. Hintayin mo muna ako, baka sakaling bumalik pa ako at buhayin ka. Kuya Danyu, huwag mo akong hanapin. Kung hahanapin mo si Wang Ergao. Huwag mo akong galawin. Serap ng kuya, serap ng kuya, serap ng kuya. Hampas lang. Nabingi na yata ang tenga ko sa inyo. Serap ng kuya Danyu, wala na siya. Kung wala na, di wala na. Sa bawat taon, marami ng alalay sa daan ang nawala na lang. Huwag mo nang istorbohin ang paglinis ko. Mag-isa akong magbitbit ng tubig, sobrang nakakapagod. Sandali. Ikaw na basura na may espiritu na ugat. Bakit ang bilis mo? Hindi ko rin alam. Binigyan ako ni Kuya Danyu ng ilang eliksir. Kaya araw-araw akong nagsisikap na magsanay. Ganito lang. Si Zhang Danyu ang nagbigay sa'yo niyan. Nasaan siya? Sabi niya kagabi, ayaw na raw niyang magpakalinya sa daan ng paglinang. Kaninang umaga, bigla na lang siyang nawala. Mukhang tumakas na. Kumuha ka muna ng isang taong pagbubuntunan. Ng buhay ng alalay, wala namang halaga. Tumakas na rin, ayos na. Tumakbo na lang, bahala na. Wala nang papansin. Walang pakialam si Guru Zhao. Walang pakialam si Wang Ergao. Pero nasa isip pa rin ni Wang Teng. Hindi na pwedeng ganito kabilis ang pagputok ko. Ang 3 antas ng paglinang ng enerhiya, sobrang nakakaantok. Bago ko mahanap ang paraan laban kay Wang Teng, kailangang pigilan ko muna ang aking paglinang. Mabuhay ng mababa ang loob. 3 pirasong pinakamahusay na hurnong eliksir. Dapat itago bilang pangsalba. Para kung sakaling sa loob ng 3 taon hindi pa mabuksan ang 10 dambana ng eliksir, may pag-asa pa akong makalusot mula 3 antas ng tagapagluto tungo sa panlabas na sekta. Hehe. Uy, hindi ka pa rin nagiging tulala. Sabi ni Ate Lee, tanga raw ang 6% tsansa mo. Tumalilis ka na at linisin mo ang silid ng alkimya. Bilisan mo ang kilos. Basurang eliksir, basurang eliksir. Ha? 5 pirasong pinakamahusay. 8, 1 taon at kalahating espiritong ugat, 1 taon at 8 buwan. Ugating lupa, 2 taon at 2 buwan. Ugating kulob, kalahating taon. Ganap nang nabuksan ang 10 dambana ng eliksir. Nakaabot na ako sa 3 antas ng paglinang ng enerhiya. Pero hindi na pwedeng bumilis pa. 12 pirasong pinakamahusay na eliksir, itatabi ko muna. Kapag nalaman ni Wang Teng na napakabilis ko, siguradong gagawan niya ako ng masama. Pumunta ka sa pagsusuri para makapasok sa panlabas na sekta. 3 antas ng paglinang ng enerhiya, 3 taon nang walang espiritong ugat. Nakaabot na sa 3 antas ng paglinang ng enerhiya. Tama na, sino ba talaga ang basura? Siya ang unang hindi naniwala kaya kong dulaw. Kung hindi lang ako mismo ang nagsuri ng iyong espiritual na ugat. Sinasabi mong isa kang walang espiritual na ugat. Hindi ako naniniwala. Tandaan mo ang 2 salitang ito, magpakababa ka. Ano man ang mangyari, huwag mong ilalantad ang iyong lihim na kayamanan. Kakastart pa lang ng landas ng pagsasanay sa kapangyarihan. Salamat, Tito. Aba, ang hambog na yon na kulang sa buhay. Hoy, nakalusot talaga siya hanggang 3 antas ng paglinang ng lakas. Basura na walang espiritual na ugat. Mukhang aabot na siya sa tagumpay pagkalipas ng mahigit 3 taon. Mas mabilis pa kaysa 2 taon ang nakalipas. Parang balahibo ng gansa na bumagsak sa katawan. Binabati kita. Maghanda ka muna ngayon. Bukas, isasama kita sa panlabas na bahagi. Salamat po, Tito. Ayos lang, maghanda ka na. Ituturing ko na ring saksi ito. Nakapasok na sa panlabas na sekta ang may espiritual na ugat na 10. Panlabas na sekta, panlabas na disipulo, Wang Ergao, Li Yuling, Wang Teng. Hindi pwedeng magpatayan ng kusa. Pero hanggat nandito si Wang Teng, papatayin man nila ang isang panlabas na disipulo, ayos lang din naman. Magpakababa ka, saka ka lang mabubuhay ng mas matagal. Sino? Ako si Yeshiksyong. Tagapamahala Zhao, bukas, lilipat ka na sa panlabas na sekta. Ako ang magbubuni para sa'yo. Buksan mo ang pinto. Sa araw pa lang, halata na agad. Masama ang balak ng tagapamahala Zhao. Binabati kita. Dala ko ang maikling espada para magbunsod ng pagbati. Kapatid na Ye, ano nang ikinakalikot mo riyan, bata? Bakit hindi ka pa bumubukas ng pinto? Hanap gulo, hanap gulo. Mahigit 700 ambag ang kinaltas nila sa atin, ha? Sila. Hahaha. Ang basurang may 10 espiritual na ugat, nakalusot pa nga sa pagsusulit ng panlabas na sekta. Mahigit 3 taon. Pinaakyat ka pa talaga hanggang sa 3 antas ng paglinang ng lakas, bata.
May dala ka bang totoong kayamanan? 3 taon lang, ikatlong antas na agad ng paglinang ng lakas. Ako ngang may 3 espiritual na ugat, hirap na hirap pa ring makalusot. Anong klaseng kayamanan naman ang mapapunta sa akin? Swerte lang talaga, Kuya Ergaw. May ilang kayamanan na maaaring nakatago sa Dantian o sa iyong dagat ng kamalayan. Sinuri ko ang dagat ng kamalayan niya 1 taon na ang nakalipas. Pero hindi ko pa nasusuri ang Dantian, bata. Hindi mo ba nabakante ang 10 Dantian? Sinasabi mong walang kayamanan. Hindi ako maniniwala. Hayaan mong siyasatin ko gamit ang aking kamalayan. Maglalakas loob ka ba o hindi? Hindi pwede. Kung gagamitin niya ito para sirain ang aking Dantian, lubos akong tapos. Hindi pwedeng tumaya. Nagkubli ka pa talaga. Etley, bugbugin mo ang batang ito. Ikatlong antas ng paglinang ng lakas. Sa ikatlong antas ng paglinang ng lakas, ang lakas ng loob mong lumaban pa. Tumigil ka. Si Xingqian ay isa ng panlabas na disipulo, mga alituntunin ng sekta. Bawal sa mga panlabas na disipulo ang magpatayan ng kusa. Mahalaga ang sinabi ni Elder Liu, ako at si Sister Li, kaya lang, nakipagpaligsahan lang kami ni Shidi. Anong nangyari? Ang baho ng usok, kayo ba ang bumuelo rito? Lolo, ako, si Kuya Ergaw at ako, nakipagpaligsahan lang sa batang iyan. Pinagalitan lang kami ni Elder Liu, kahit paano ko pasagutin, hindi nila ako palalampasin. Pero hindi pwedeng madamay si Tito Liu. Sabi mo nga, hindi ba nila basta na lang binubugbog ka? Basta lang nila ako binubugbog. Ulitin mo nga. Si Elder Li, inaapi ang isang disipulong panlabas. Sobra na ba yon? Mukhang kailangan kong dumaan sa bulwagan ng pagpapatupad sa loob. CJ, Liu Feng, lagot ka. Tandaan mo ang sinabi mo ngayon. Naubos na ang lahat ng eliksir at espiritong bato, mga tira-tirang tableta, balik ka na lang matapos ang 1 buwan. Tito, alis na tayo. Ang mga ito, hindi naman bihira. Liu Feng, hindi ka naman mas mataas pa sa isang batang alam lang ang daan. Mag-ingat ka, baka isang araw, masunog ang pagsasanay mo at mapasama ka sa masamang landas. Mamamatay ka ng nakakahiyang kalat. Kapwa na yon sina Wang Teng at Wang Ergaw. Bakit kailangan pa nilang idiin ka hanggang mamatay? Ngayong nakapasok ka na sa panlabas na sangay, may bulwagan ng pagpapatupad. Walang mangangahas na kumilos laban sa iyo sa loob ng sekta. Pero paglabas mo ng sekta, mag-ingat ka. Tandaan mo na. Iyan ang reputasyon ng kuya mo. 18 sa talaan ng kinyon. 18 sa talaan ng kinyon, 18 sa talaan ng kinyon. Sino nang kayang makipagtabi sa akin? Kuya. Dumating na si Ergaw. Ergaw, sabi ko na sayo, wala namang mahalagang nangyari, huwag ka nang pumunta sa loob ng sekta. Kuya, nakapasok sa pagsusuri ng panlabas na pintuan ang batang si Xingqian. Si Xingqian, 10 espiritong ugat, 3 taon na, buhay pa siya. Tiyak na may pagkakataon siya, pakiramdam ko rin. Kuya, kung hindi mo siya papatayin, tingnan mo muna, ang kalokohan. Ang paglalagi ng pinsala ng isang disipulong panlabas ay bawal sa sektang kinyon. Gusto mo bang papasukin ka sa bulwagan ng pagpapatupad? May 3 taon pa sa pagsusuri ng panloob na pintuan na ito. Kung gusto niyang sumali, kailangang lumabas siya ng sektang kinyon para manghuli ng mga halimaw. Naiintindihan ko na. Kuya, hintayin mo siyang lumabas. Doon na tayo kumilos sa labas ng sekta. Ikaw ang bantay sa kanya. Paglabas niya, ipaalam mo agad sa akin. Ang pagkakataon niya, ako mismo ang kukuha. Tandaan mo, may isa pang lugar sa sekta kung saan ang pagpatay ay labag sa batas, ang entablado ng buhay at kamatayan. Huwag kang aakyat doon dahil lang sa isang suntok. Isang lawang pampagsasanay na umaabot hanggang ika-6 na antas. Isang teknik ng bolang apoy, sisingilin ka ni Litongke. Hindi na maibabalik ng tito mo ang marami pa. Magpakahusay ka sa pagsasanay. Salamat, tito, kapag lumakas ako. Tiyak na babawi ako ng husto. Malayang pagpili ng tungkulin ng sekta, 3 middle grade na key condensing pills kada buwan bilang benepisyo, 10 low grade na espiritong bato, pagsusuri ng panlabas na sekta para sa pagiging karapat-dapat. Ayon sa sarili niyang bato, isang alagad ng sektang kinyon na nasa ika-5 antas ng key cultivation. Nasa ika-5 antas siya ng key cultivation. Ayon sa sarili niyang bato, isang alagad na nasa ika-5 antas ng key cultivation na lumalabas ng 3 beses taon-taon para manghuli ng mga halimaw. Pagsusuri ng panlabas na sekta para sa pagiging karapat-dapat. Pagsusuri ng panlabas na sekta para sa pagiging karapat-dapat. Pagiging karapat-dapat para sa panlabas na alagad. Pagiging karapat-dapat para sa panlabas na alagad. Nasa ika-5 antas ng key cultivation. Nasa ika-5 antas ng key refinement cultivation. Lumabas ng 3 beses taon-taon para manghuli ng mga halimaw. Lumabas para manghuli ng mga halimaw. Lumabas para manghuli ng mga halimaw. Lumabas para magsanay sa pakikipaglaban sa mababangis na hayop. Saka lang pwedeng sumali sa pagsusuri para maging panloob na alagad.
Saka lang pwedeng sumali sa pagsusuri para maging panloob na alagad. At least may sila pa akong kasama. Hindi pwedeng masyadong maagang magpakita ng tunay na lakas sa pag-cultivate. Kailangan ko ng dahilan. Pagsasaayos ng mga pill. Sabihin na lang nating umangat ako mula sa tambak ng mga gamot na pill. Pareho ng aura ni Tito Liu, tagapagtanggol ng malalakas na nagtatanggol sa pangunahing tarangkahan. Sektang Kinyon, talagang hindi masukat ang lalim. Maliit na card ng pagkakakilanlan ng bata. Gusto kong ipalit ang ilang bagay, nakababatang kapatid. Ano ang ipagpapalit mo? Gusto ko ng pill furnace, at isang magic artifact na may kakayahang magtago ng itsura. Pumili ka. Kapag napili mo na, si Lolo na ang aayos nito. Gamitin na lang ang mga pangkaraniwan at samuni-saring low-grade na gamit. Ang pagsasaayos ng pill ay para lang matakpan ang tunay na nangyayari. Gusto mo ba ng mas maganda, bata? Pumili ka ng isa, high-grade na pill furnace. Isang supot para sa mga gamit. Sukat na espasyo ng isang magic ring. Ang batang ito, buhay ayos sa landas ng immortal. Puro tinik at hirap. Ito lang ang maitutulong ko sa'yo. Hindi ba ibinigay iyan sa akin? Ipakita mo ang iyong identity card. Ikaw na mabahong bata. Mahigit 1,600 contribution points. Naging doble. Lolo. Bilis, takbo, dalhin mo na at umalis ka agad. Ang landas ng immortal ay walang katapusan. Isang alon pagkatapos ng isa pang alon. Narito na. Sa wakas, may nagawa rin akong bagay na may saysay, hahaha. Tapos dumaan pa ako sa pill hall para kumuha ng formula at method ng pagsasaayos ng pill. Lolo. Mga tira-tirang pill, munti at payat na bata, kaunti na lang at halos wala ng gamit. Ipakita mo ang iyong identity card. Sobrang laki ng agwat nito sa Treasure Pavilion, huwag mong basta galawin ang mga bagay na hindi mo kailangan. Kapag nabasag mo yan, hindi mo mababayaran. Ilabas mo ang tain na ipapakain ko sa'yo. 40 na high-grade na methods, 100 pill formulas, 200 formation para sa pagtipon ng apoy, 340 contribution points. May mahigit 200 pa, sapat na para magamit. Key condensing pill, 4 na uri ng kinakailangang espiritong halamang gamot. 4 na uri ng kinakailangang espiritong halamang gamot, 4 na uri ng kinakailangang espiritong halamang gamot, 200. Contribution points. Kukuha na ako niyan. Isa pang magic method na may atake, depensa, at dagdag na Jinling Absolute Art. 350 contribution points. Lubos na napalawak na ito. Apat na buwan sa ikalimang antas ng key cultivation. 7 top grade na pill, sulit na sulit. Ang lakas na yan. Ako ang gumawa niyan. Panlabas na sekta na pagsasaayos ng pill. Sa wakas, may sarili na rin akong pananggalang sa panganib. Ikalimang antas lang ng key cultivation. Malayo pa, kulang pa. Naging alchemist na siya. Saka lang siya magkakaroon ng karapatang makaabot sa ika-6 na antas. Sa loob ng 2 taon, kailangan ko ang kapangyarihan ng hulang. Lampasan ang lahat ng kapwa-disipulo sa parehong panahon. Kontrolin ang apoy at magpahinog. Buksan ang horno. Bawat hakbang, malinaw na malinaw sa isip ko. Walang problema, siguradong wala. Pagbalik ko, hindi ko na ito paniniwalaan. Magpatuloy. Sa wakas, nagawa na. $102 piraso ng basura. Ipagpapalit sa 4 na dekalidad na pil ng pagsasanay. 1 pirasong katamtamang kalidad. Sapat na yon. Ako si Ixinchen, mula ngayon tanging. Pumipili lang ako ng pinakamainam na paninda. Si Litong na may kapal ng mukha ay pumunta rito para kumuha ng mga supply. Siguradong babanggain siya at mawawalan ng halaga. 10 tao.
May suot na maskara. Akala ko pa naman may itinatago akong sikreto. Ang resulta, puro mga luma pala. May mga patakaran sa pamilihan ng panlabas na sekta. Bawal agawin, bawal magnakaw. Ang sinumang lumabag ay dadalhin sa law hall. Nagbebenta na ng pil ng pagsasanay. Nagpakamatay na ang pil na pampalakas ng buto. Ay, hindi. Hoy, kapatid. Paano mo ibinebenta ang pil na ito? Isang dekalidad na pil ng pagsasanay. 3 puwento ang ambag. Isang dekalidad na pil na pampalakas ng buto. 54 na puwento ang ambag. Medyo may tatak. Pwede ring pila. Ha? Sa pavilion ng pil, 3 puwento lang. Dito sa inyo, 3 puwento rin. Ginawa mo pa akong tanga, ha? Unang beses mo ba rito, kapatid? Mas mura rito kaysa sa pavilion. Ang dekalidad na pil ng pagsasanay ay hindi lalampas sa 28 puwento. Ang dekalidad na pil na pampalakas ng buto, pinakamataas na 50. Kung hindi, mas mabuti pang pumunta ka na lang sa pavilion ng pil. Tama ba ang sabi ko? Ang nagtitinda na ito, parang takot pang matabunan ng putik ang mga paa. Huwag mo nang tignan ang iba. Paano mo ibinebenta ang pil na ito? Ang dekalidad na pil ng pagsasanay, 20 siyam. Ang dekalidad na pil na pampalakas ng buto, 51. Pwede na ang ambag na pila. Ang pil ng pagsasanay, 25. Masyadong mababa, kapatid. Ang minimum ay 28. Anong presyo niyan? 51. 4. 48. Hindi bababa sa 50. Ni 1 sentimo, hindi na pwedeng bawasan. Kung gayon, deal na ba? Isa pa ng pil na pampalakas ng buto, kapatid. Kapatid, tama ang tanong mo. Itong dekalidad na pil na pampalakas ng buto. Kaya mo bang gumawa ng ganito, kuya? Ay, swerte lang, 1 piraso lang ang nagawa ko. Kapantay ng presyo sa pavilion ng pil. 144 na puwento ang ambag. Ni 1 sentimo, hindi pwedeng bawasan. Ngayon lang tayo nagkatadhana. Kaya ko lang inilabas. Deal. Mahigit 200 ambag para sa paninirahan. Ang dekalidad na pil ay dapat magtabi ng 2 panlaban na piraso. Hindi pwedeng ibenta lahat. Ngayong may paikot na kapital na, pwede akong maghanap ng ibang pwesto at magtinda. Tingnan natin kung may nakasilip na consumer. 10 kaluluwa. May kinalaman ba ito sa 10 ugat ko ng espiritu? Kailangang makuha ko ito. Hoy, 8. Hindi ba puro basurang kalat na to? Paano naman ibebenta ang kayamanang to? May mata ang kuya mo. Lahat ng to ay magagandang paninda na nakuha ko sa mga labi ng sinaunang guho. Tingnan mo ang lupang to. Tiyak na mamahaling bagay ang nahukay dito. Bilhin mo na at umuwi ka na. Baka sakaling makakuha ako ng isang sinaunang teknik. Gusto mo ba ng ilan? Baka sakali, ito na ang mapapala mo sa mga gamit na to. Mahilig talaga akong pumulot ng mura pero sulit. Ang tambak mong halo-halong kalat. Kung sakto ang presyo, kaya ko ngang bilhin lahat ng pakyawan. Mukhang seryoso ang kapatid na ito. 100 puntos ng ambag. Basta pumili ka ng 5 piraso, paano? 5 puntos ng ambag. Ako ang pipili ng 10 piraso. Deal. Kung tumatawad ka pa, ibebenta ko na lang. Dagdagan pa kita ng isa. Mukhang siguradong mapapahamak ang usapang ito. Sige na nga. Mga painting na may tinta. Hala, napunta pa sa ulo ni Lolo ang patibong niyan. Sandali, may tunay na tatak sa ilalim ng tinta. Mukhang may estrangherong nilalang na kailangang siya sa atin gamit ang espiritual na kamalayan. 10 espiritual na ugat. 16 na taong gulang, bumukas ang 10 ugat. Ang nakamamatay na kalagayan ng 10 dantyan. Hindi sapat ang antas ng paglipat. 100,000 abong sumpa sa mga patapong panggatong. Ang teknik sa lamina ng jading ito, kaya nitong perpektong baligtarin ang tiyak na kamatayan ng 10 espiritual na ugat. Haay! Kailangan ng mataas na antas at mahirap hanaping sangkap ng espiritual na dan. Mas nakakalupit pa ang teknik na ito. Ngayon ay pang show na lang din. Ipagpalit ang 18 set ng sangkap para sa pil sa paglinang. 270 puntos ng ambag. Nakaisa ka. Walang bigat ang usapin kahit 2 pugon ang masabugan. Ang mahalaga ay may sandigan pa rin sa magarbong espiritual na hurno para maging ginto ang bato. Hindi naman ako nagbebenta ng dan para lang bumili ng sangkap. Pero kung pupunta ka sa sekta para maglinang sa silid ng dan, doon ang mga basurang dan ay mapapasa atin lahat. Bago pa yon, unahin mong kunin ang kalahating taong supply. Sa loob nito, yung mga tao roon ay mabuting huwag mo nang harangin. Wala ang mga tao ni Litong. Mabilis ang laban, mabilis ang tapos. Ate, ako na ang kukuha ng kalahating taong supply. Hoy, hindi ba si kapatid Naksinchen yan? Matagal nang hindi nagkita. Bakit buhay ka pa rin? Ibigay mo ang mga supply ko sa akin. Sa'yo. Nakasulat ba ang pangalan mo dyan? Malinaw na sa akin ito. Ang basura ng 10 espiritual na ugat, kapag nanggulo sila, talagang malas. Kapatid. Hindi. Si Kuya Ergaw,
Hindi naman sa kanya. Ang ganda ng pagbabaliktad ng itim at puti. Tama ang sabi ni Lolo. Ang tunay na lalaki, marunong yumuko at marunong ding tumindig. Hindi naman malaking bagay ang kaunting pagkapahiya. Kung gusto mong umalis, tikman mo muna ang isang suntok ko. Lumayas ka. Basura. Naninira ka pa ng tao. Tapos mang-agaw ka pa ng dan. Kapag idinagdag ang kasalanan, wala nang lusot sa parusa. Ano na naman ang nangyayari? Nasa atin na ang mga supply na gusto ni Wexing na gawin. Ako ang pumigil sa kanya. Gusto pa niyang bugbugin ako. Talagang baliktad ang hustisya. Luhod ka agad. Ano? Pinaghihinalaan mo ba na wala akong ginawang masama? Agawin ang mga ari-arian, bugbugin ang kapwa alagad. Dapat lang na maparusahan. Mukhang hindi siya kumbinsido. Parusahan siyang maglinis ng silid ng alkimya ng 10 beses. Bagsak mula sa langit ang swerte. Tatanggapin ko ang parusang ito. Hindi pa sapat. Dapat mas mabigat pa ang ipataw. Bukas, liligo ako ng tubig. Pagkalipas ng 10 araw, maglilinis pa rin ako ng silid ng alkimya. Sulit na sulit. 10 beses na sira-sirang elixir ay sapat na para makaabot ako sa susunod na yugto. Kailangan gumawa ako ng peking anyo. Marunong akong magtimpla ng mga elixir. Saka lang gagaling ang sugat mo. Kumain ka lang ng ilang matitibay na elixir at mawawala na yan. Alam mo naman, marunong ba akong magtimpla ng elixir? Magtimpla ng elixir. Akala mo ba tanga ako? Magsabi ka ng totoo sa akin. May malaking pagkakataon ka ba? Sabihin mo kay Kuya Ergaw, sisiguraduhin kong makalakad ka ng pataas ang tingin sa sektang Kinyon. Talagang mala si Kuya Ergaw. Ako na isang basura na may 10 espiritong ugat. Ano bang himala ang pwede ko pang asahan? Araw-araw na lang kinain ang elixir na ako mismo ang gumawa. Ipinilit pang itulak ang paglinang ko. Sino bang maniniwala? Bukas, gagawa ako ulit at ipapakita ko sa'yo. Ang inutil na ito, marunong pang magtimpla ng elixir. Umaasa lang sa mga elixir para itulak ang paglinang. Hindi nakapagtatakang amoy gamot ang buong katawan. Isang wala namang silbi, mukhang sinuwerte ka pa ng husto. Natutunan mo pa ang galawang ito, Kayo, ito ay Tio Liu, ang batang ito, ninakaw ang elixir ko kaya pinarusahan ko siya. Kung hindi dahil sa pagmamakaawa, matagal na siyang patay. Totoo ang sinabi niya. Totoo po iyon, Tio Liu. Nahilo na ako, tinatanggap ko ang parusa. Nasa plano na ang lahat. Swertehin ka sana, bata. Si Exing Chen ay isa ng alagad sa labas. Tayo pa rin ang mga luging utusan. Hindi rin naman ako hahayaang magtimpla ng elixir ni Wang Ergao sa harap ng lahat. Ngayong gabi, kailangan kong pumunta sa pamilihan ng gamot para magbenta ng mga elixir at ipalit ng gamot. Itaas mo pa ang antas mo sa sining ng pagtatimpla. Halika. Nawala ang mataas na uri ng elixir para sa paglinang ng ki. Pinatay na lang ng pambihirang elixir para sa lakas ang sarili nito. Buwisit, mataas na uri ng elixir para sa paglinang ng ki. Muli na namang itong sinapakatigas na kuya. Talagang mataas ang kalidad. Magkano ang presyo ng kuya? 100 puntos ng ambag. Hindi mo ba naiintindihan ang unahan at hulihan? 101, 102, 105. Ikaw ang tawag. Kung wala kang pera, huwag kang magpanggap. Ibibigay ko na. Mas marami pa ng 6 na po kaysa sa botika. Malaking kita. Pumutok na naman ang kalan. Katamtamang antas. 2 luyong katamtamang antas. Sapat na. Sapat na para patunayan ang sarili ko. Bukas na ang araw para sa silid ng paggawa ng gamot. Wang Ergao, handa ko na ang lahat ng gusto mong makita. Ano pang ginagawa mo, basura ka? Nabalitaan kong marunong kang gumawa ng pildoras. Isang basurang may 10 espiritong ugat na gumagawa ng gamot. Sige nga, gumawa ka ng isang luyo para makita namin. Hoy, bata, magkakalinawan na tayo agad. Kapag nagkamali ka sa paggawa ng gamot, babayaran mo kami ng 10 beses na halaga ng espiritong gamot. Masusunod, Kuya Ergao. Ate Lee, bantayan niyo siya ng maigi. Ate, kapag nabigo siya sa paggawa ng gamot, sabihin nating ninakaw niya ang espiritong gamot mo. Hihi. Hahaha. 2 beses na siyang nabigo, basura. Alam mo na ang mangyayari. Kalma lang. Kailangang maghintay ng pagkakataon. Ang luyong ito ay hindi dapat pumutok. Katamtamang antas, anak ng
Isa nga talaga akong master ng gamot. Isa talaga itong katamtamang antas na pildoras. Naniwala sila. Mula ngayon, ako ang master ng gamot na kumakain ng sariling basura. Ayos na. Linisin mo ang silid ng paggawa ng gamot. Ayokong makakita kahit katiting na alikabok. Buksan na. Simulan na ang pagtatrabaho. 300, 0, 300, 150. Lahat pinalakas tungo sa katamtamang antas. Matatag na ang reputasyon ko bilang master ng gamot. Sapat na ang ambag ko. Pero limitado ang espiritong gamot. Hindi madadaanan ng katamtamang antas na pildoras si Wang Ergo ng matagal. Kailangang magmukhang totoo ang palabas. Kung gusto nilang magpangap akong kumakain ng basura, di kakainin ko talaga. Hayaang pumasok ang lason sa katawan. Masira man ang meridian. Tingnan natin kung sino pa ang magdududa. May malaki akong tadhana. Kuya, may mataas na antas na pildoras ba ngayon? Hindi madaling gumawa ng mataas na antas. Ayos na ang katamtamang antas. Halika, halika, heto ang katamtamang antas ng pildoras ng ki. Katamtamang antas ng pildoras ng pagpapalakas ng buto. Lanan. Pildoras ng paglilinis ng espiritu. Siya nga talaga. Bata, hindi bibili ng espiritong gamot ngayong araw. Nag-aaral ako ng reseta para sa pildoras na pangontra sa lason. Kung walang paghahanda ngayon, may problema bukas, hindi ba? Nakaayos na ang daan ko palabas. Ngayon, oras na para isagawa ang plano. Ang 10 espiritong ugat ay tunay na kakatwa. Hindi manatili ang espiritong enerhiya, pero ang mga dumi ay hindi nababawasan. Halos walang pagbabago sa cultivation ko sa loob ng 9 na araw. Halos mabarahan na ang mga meridian ko. Ito ba ang kapalaran ng may 10 espiritong ugat? Sapat na. Ang mapanlinlang na mukhang ito, ang pinakamahusay na proteksyon. Nakalason na ang pildoras. Buhay ang nakataya. Gaano karaming gamot para sa paglilinis ang kailangan? 50 bahagi, salamat po, tito. May ibubuga ka rin pala, bata. Kapag pumasok ka sa loob, pumunta ka sa puno ng espiritu ng apoy. Iyon ang paraiso ng mga master ng gamot. Salamat sa pagturo ng daan sa puno ng espiritu ng apoy. Puno ng espiritu ng apoy ba? Lugar na yon.